patuloy na gumbalang pa sa salita ng Diyos. Sa atin pong pasimula ay buksan natin ang ating Biblia. Sa atin pong pagtitipon sa pag-aaral ng salita ng Diyos ay pumayan natin ang sulat ng Revelation chapter 1 verse 11. Naman sasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo sa isang aklat at iyong ipadala sa isang iglesia, sa Epeso at sa Esmirna at sa Pergamo at sa Tiatira at sa Sardis at sa Philadelphia at sa Laodicea. Sa pag-aaral po sa mga concern sa salita ng Diyos, ang Seven Church of Ages ay kinikilalang Seven Church of Ages, ngunit hindi kinikilala ang mula sa Epeso hanggang Laodicea ang paglabag ng tao laban sa Diyos. Bagamat sa dami pong mga pagpapagturo at mga ngaral sa ating panahon ngayon, ngunit from Ephesians to Laodicea ay nakikita natin na ang tao hindi na po naging seryoso sa mga aral ng Diyos, lalo na sa panahon po natin. At ito po ang napalungkot sapagkat may mga tao ngayon na hindi na po sinasang-ayunan ang kasalukuyang nagaganap, sapagkat ang Laodicea magmula sa Epeso, yung Seven Church of Ages, nilagyan po ng karamihan ito ng mga leader na sila ay nagpapatawag ng mga propeta. At sa ating panahon po ay nakikita natin sa Biblia ang babala ng Diyos sa mga bulaang propeta, bulaang apostol, bulaang guro, at bulaang Kristo, na ang lahat po ay hinihikayat na saliksikin ang kasulatan sapagkat ang sabi doon, sapagkat naroon ang inyong buhay, sa sulat ni Apostol Juan in chapter 5 verse 39. Ngayon, balikan natin ang pagkasulat sa Exodo, sapagkat ang kailangan po masunod sa panahon natin, mula noon hanggang sa panahon natin, ang Diyos. At dito po mismo na ang Diyos ang nag-declare at hindi natin napuna yung pagka-declare ng Diyos. Ang sabi ng aklat na Exodo in chapter 20 verse 8, dito po ang pagkasabi niya, ngunit ang ikapitong araw ay sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Dito po sa pasimulahin, kapag ikaw ay naging tagapanguna o pinaka-amo sa lahat ng alipin, inuorderan na ang tagapanguna maging sa isang pamilya na ang pangunguna niya sa lahat tungkol sa panahong kapahingahan, ang lahat kailangan magpapahinga. At dito rin po ipinakita na pagdating sa sulat din ni Apostol Marcos, sa Marcos chapter 2 verse 27, at sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat ng dahil sa tao
at di ang tao ng dahil sa Sabat. Malinaw na ang Sabat ginawa dahil sa tao, so di ang tao ng dahil sa Sabat. So diniin na yung pagkasabi sa Exodus chapter 20, ang ikapitong araw ay gawa ng Diyos at mas binigyan ng priority yung pagtakda ng Diyos sa 70 kaysa paggawa ng Diyos sa tao. Isa pang talata na binanggit din dito sa Exodus chapter 16. Balikan natin yung Old Testament. Chapter 16 verse 26. 6 na araw na inyong pupulutin. Datapwat sa ikapitong araw ay Sabat, hindi magkakaroon. At mangyari sa ikapitong araw na lumabas ang iba sa bayan upang mamulot at walang nasumbungan. At sinabi ng Panginoon, verse 28, kay Moises, hanggang kailan tatanggihan ninyo ganapin ang aking mga utos at ang aking mga utusan. So doon pa lang meron ng pagsuway ang tao laban sa Diyos. Ngayon, kung titingnan natin sa panahon natin, ang laki po ng agwat na at ang pagkaiwan ng tao sa panahon natin ngayon, sapagkat ang pagkabanggit po sa panahon ni Apostol Pablo in chapter 2 verse 12 ng Ephesians, makikita natin yung agwat na napakalayo na po. Na dito binanggit na po ni Apostol Pablo mula nung sintinawag ng ating Panginoon si Kristo na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo na mga di kabilang sa bansa ng Israel at sa mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa sanlibutan. Datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo ay inilapit sa dugo ni Kristo. Yan. Yung pag-declare ng Diyos sa Exodus na sa isang pamunuan, leader o head of the family or every family, may mga alipin siya, may mga bakahan na pagdating ng 70, ang lahat po kailangan magpahinga sapagkat ang ikapitong araw ay nilaan ng Diyos para sa Kanya. So, ibig sabihin, kung merong bilang ngayong mahigit 7 billion at ilang libong mga churches sa panahon ngayon, kung merong pagsuway ang tao sa tao, huwag suwayin ng tao ang order ng Diyos. Kumbaga, ipinakita lang ang kahinaan ng isang tao. Bagamat ang tao ay laman. Ngunit pagdating sa ikapitong araw, ang Diyos nagpahinga na yung ikapitong araw na ito, ipinakita na ito po ang ginagawa ng tao from Ephesians to Laodicea, na marahas na po ang tao ngayon sa pagsuway laban sa Diyos, like Ephesians to Laodicea, sapagkat nakita ni Paul na ang tao o ang hintil ay walang tipan, walang Diyos, walang pag-asa, hindi kabahagi sa bansang Israel at walang pangako. So, hanggat ang tao hindi makalabas doon sa pagiging hintil, ipinakita doon na walang tipan, walang pag-asa, di kabahagi sa bansang Israel, walang pangako, na pagdating ng verse 13, datapwat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. So ang layo, no? Yung God was rest,
on the seventh day, na ang katuparan ng seventh day ay ni Jesus Christ, magitan ng dugo ni Kristo, tayo mga yung dating nalalayo, inilapit niya para makasunod doon sa God was raised on the seventh day. So, ang seven church of ages na binasa natin kanina, magmula sa Ephesians hanggang Laodicea, walang church na mapili at hanggang nakatupad doon sa itinakda ng Diyos, na natili ang tao sa walang pag-asa, walang tipang, walang pangako, di ka bahagi sa bagsang Israel. So again, ang order ng Diyos doon sa Exodus chapter 20, hanggat pagdating sa tao, na mas binigyan ng Diyos ng priority yung seventh day, na ang pagkasulat din po pagdating sa verse 8 up to 11 sa aklat po ng chapter 20 verse 8 hanggang 11. Chapter 20 verse 8 hanggang 11. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Alam na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa, nasa loob ng iyong mga pintuang damo. So dito po ay muli idinidingin sa Biblia na susundan natin sa chapter 16 sa aklat din po ng Exodus 16 verse 26. 6 na araw na iyong pupulutin datapwat sa ikapitong araw ay Sabat, hindi magkakaroon. Yan. At nangyari sa ikapitong araw na lumabas ang iba sa bayan upang mamulot at walang nasulpungan. At sinabi ng Panginoon kay Moises, hanggang kailan tatanggihan ninyo ganapin ang aking mga utos at ang aking mga utusan. So meaning, ang kabuuhan po ng pag-aaral tungkol sa Sabat, magmula nung ang tao ay pinanganak hanggang sa pagtanda. Ngayon, sa time ni Christ, sa Lucas chapter 3 verse 23, pinakita po na ang kanya pong baptism na tinanggap niya ay sa edad na 30 years old. At sa edad na 30 years old, nag-ministry siya supposedly 3.5 years. At yung pagiging mediator niya at savior at redeemer, tinapos niya sa loob ng 33.5. Ngayon sa time natin, karamihan po, tinawag tayo sa tamang paglilingkod ang edad 30-40. Eh marami ngayong tinawag sa paglilingkod sa Diyos na 40, hindi pa tama ang paglilingkod. Yung tungkol sa Sabat hindi pa naintindihan at hindi pa ginagampanan ng tao. Ngayon kung mapupunan niyo po sa panahon natin, ang gobyerno ay nag-declare ayon sa batas na kailangan ang tao mag-retire ng 60 years old. At doon sa 60 years old, kung i-compute natin ang time ni Christ, kinonsume niya ang 33.5. Ngayon sa isang tao, kung may edad siyang 57, ang bubunuin na lang niya is 30 years old bago mag-60. Kumbaga, ang 27 years ay kinonsume niya sa sanlibutan na hindi siya naglilingkod sa Panginoon.
Eh ngayon, mayroong naglilingkod sa Diyos, nag-consume siya in how many years, pero mali ang pagsunod niya, nasa ilalim ng relationship niya. So, ibig sabihin, ang 33 and a half ni Christ, was saved unto the day, nagtira siya ng another 27 years para sa panahon po natin na habang magkaedad ang isang tao, bago siya abutin ng 60, makilala niya ang Kristo na dati malaya tayo, na naglapit sa atin walang iba ang dugo ni Kristo, na nung hindi na magawa natin ang pahinga sa isang araw, bumagsak po ang Israel niya, na pagdating sa time natin, ang mga tinawag nila na dati malayo, inilapit. Sa katulad ko, halimbawa, nag-start ako sa ministry na 30 years old. Yung 30 years old na yun, kay Christ kinonsume niya ng 33 and a half. So pagdating ko ng 60, sabi ng Panginoon, makonsume ko yung saktong edad up to physical retirement. Ngayon, yung pinag-uusapan kong batas na pinairal pagdating sa retirement, sa panahon natin ngayon, ipinakita na yung edad na yan ay talagang edad na panahon kung mapapansin natin, talagang ang tao papasok sa maturity na pinakamatindi pagpasok ng 60 years old. Kaya pag sinabing retirement, tigil ka na sa trabaho, hindi ka na pwedeng trabaho, at hindi na din pwedeng hindi ka kikilos sapagkat hindi pwedeng hindi ka pwedeng pawisan. So marami po dyan na nagtatrabaho, kilos, buhay, at hindi natin mapigilan ang ganun pong pananaw sapagkat kung may pamilya ka, marami kang anak, ay talagang gagawa ka ng paraan para sabi nga kailangan mabuhay. Subalit, doon sa napakahalagang araw ng Diyos na ang Diyos nagpahinga sa pitong araw, ito po ang hindi masunod ng tao. Sa katulad sa panahon natin, mula nung pinanganak tayo, balikan natin. Wala ka pang 1 year old, ang ginawa sa atin, ang tawag niyan ay sa born again, maging sa atin ay adbog or dedication. Ang tawag sa atin, 1 year old or below, ang ginawa sa atin sa ating kinagisnan, anong tawag? Binyag. Di ba binyag? Ang binyag sa tamang pagtuturo ay bautismo. Ang bautismo ay ginampanan ni Kristo sa edad na 30 years old. Na itong edad na 30 years old kay Christ, ginampanan ni Kristo as our Savior and Redeemer, at yung blood din niya ang naglapit sa atin sa pagkatay na nalalayo sa Diyos. Ngayon, ang Sabat, yung 7th day that God was rest, inuutos ng Diyos sa isang pamunuan, sa isang pamilya, na kung ikaw ngayon head of the family nakaintindi, nakaunawa, kung meron kang alipin na ilan at may nga alagang ilan, obligado siyang pinorderan na kailangan pasundin niya ang lahat ng masasakupan niya. Ngayon sa panahon natin, if we took head of the family, this idle time, this spirit time, sa tingin ko po may hirapan ang mga men and women, head of the family, sapagkat ngayon po ang mga anak ay lumalaban na sa mga magulang. Ngayon po ang mga apo ay may marunong pa sa mga lolo't lola. So tayo ngayong mga pinawag sa paglilingkod sa Diyos, if we talk Sabbath, mapipilitan tayong gaganap, ngunit hindi natin ma-orderan ang buo nating pamilya.
na kailangan silang magpahinga sa ikapitong araw. Ngayon, ang trouble na hinaharap ng karamihan mga mananampalataya sa Diyos, kay Kristo, yung edad natin ngayon na meron ng mga 50, 55, 56, 57, at karamihan sa atin mga 60 above na. Hopefully, bago kayo nag-40, bago kayo nag-50, yung 27 years bago mag-60 years old, na-consume nyo perfectly ang pagtupad sa Diyos. Ang tanong, kailan lang ng tao ginampanan ang Sabat? Kailan lang gumanap ang mga Kristiyano sa araw ng Sabat? Sa Roman Catholic, wala ng Sabat. Sa ibang born again, wala ng Sabat. Kalimutan. Sa ating panahon, kailan nag-start ang pagganap natin ng Sabat? Bawa lang. Kailan ba natin alam? Nalala ko po, mga edad ko lang siguro, mga wala pang 45, 47, parang gano'n. Nag-start ng celebration ng Sabat. Sapagkat ang sinatak sa isip natin, wala ng Sabat. Sapagkat ang katuparan ng Sabat ay si Kristo, ang pagsunod sa araw ng Diyos. Tama. Ngunit may physical instructions ang Diyos na kailangan mag-rest ang tao, na kung paano ang gobyerno nga magtakda ng retirement sa isang tao, sa isang individual. Ganon din ang Diyos. So meaning, ang 33 and a half ni Christ, kinonsume niya sa daigdig na ito. Disin sana tayo, nung pinanganak tayo, nakapaglingkod tayo ng tama, hindi eh. So, kinonsume niya ang 33 and a half. At nung tinawag tayo ng Diyos, kung nag-start ka ng 30 years old, kinonsume ni Christ ang 33 and a half. So, dapat ang 27 years bago mag-60, nasunod niya ang tamang paglilingkod sa Diyos. Yan ang perfect retirement. Ngayon, mapapansin mo na sa di pagsunod ng tao sa utos ng Diyos, as early 30, as early 40, may namatay sa cancer, may namatay sa atake, may namatay sa iba't ibang klaseng sakit. As early before 60, iba't ibang mga history sa buhay ng tao ang nangyayari, kung ano pong nangyayari sa buhay ng tao. Pero ang ipinakita ko dito, ang pagdiin, na kung may creation ang Diyos sa tao, like Adam, at kung may katulad nating pinanganak sa ibabaw ng daigdig nito, pwede kang magkasala, magkamali doon sa tao yun. Pero ang tao, huwag siyang sumuway sa order ng Diyos. Diyos na yan eh. Yung nag-order niya. Ngayon, itong Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak na upang ang sinumang sumampalataya ay di mapama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Binasa natin kanina na yung mga nalalayo, nilapit ngayon sa dugo ni Kristo. So yung blood ni Christ, hindi na natin yan mahawakan na by literal. But by spiritual, through the seventh-day celebration, yung blood ni Christ, physical, malalapit ang tao sa pamagitan ng pagsunod sa seventh day, which is yung ikapitong araw. Na yung ikapitong araw, ito yung time o araw na ang Diyos ay nagpahinga. Hindi para sa Kanya yung kapahingan, yung para sa atin. So, ang hirap gantanan yun sapagkat ngayon, maraming mga Christ believers na 45 or 50 years old, hindi nagsasaba. Ngayon, kung mag-start siya, halimbawa, ng 50 years old, paglingkod siya sa Panginoon, mag-start siya ng 50, so kinonsume ni Christ yung 33 and a half. So, ilang taon na lang ang bubunuin niya bago mag-60 years old. Maghahabol siya.
Di ba sa ECCS, subukan mong mag-retire na mababa lang ang iyong contribution. Ito ang payo sa iyo. Abulin mo, lakihan mong bayad mo, para pagdating ng retirement mo, malaking makukuha mo. Sa spiritual, ganun din. Kaya kung napakapalad na pag tinawag ng isang tao, nag-start siya sa paglilingkod sa Panginoon as early 30 o 35, so consume niya mga more than 20 years bago siya mag-60. So bago siya mag-60, yung time na yon ay napasok niya yung rest day, yung celebration na kung hindi nasundan from Ephesians to Laodicea, na lahat ito may laban sa Diyos. Kung hindi niya nasundan yon, sa pagiging Christ believers ng isang tao, Gentile pa rin siya. Walang tipan, walang pagkasa, hindi kabagay sa bansang Israel. Walang pangako. So, ang pagiging Gentile, hiwalay sa Diyos. So, pag hiwalay siya sa Diyos, hindi siya pwedeng gaganap doon sa time na itinakda ng Diyos. Una kay Kristo, pangalawa sa ating panahon. Kung tinawag ang tao, halimbawa, na 60 years old, doon sa 60 years old, mali pa ang paglilingkod niya sa Diyos. So, hindi pa siya nag-retire. Dating ng 61, 62, hanggang 70, para saan yung time na yun? Kasi po, ang pattern lang ng taon sa Biblia kay Kristo lang. 30 years old. Nag-ministry supposedly, 3 yan yan. Ang tanong, bakit namatay agad si Kristo? Kasi po yung the rest year, para sa atin yun. Para maipamuhay natin ang sabat ng Diyos. Lord Jesus Christ. Lalabas na sa pagiging Gentile, lalabas ang tao sa pagiging under sa traditions of men, lalabas yan. Yung natitirang panahon, tayo ang mag-enjoy sa daigdig na ito. So, 33 and a half minus 60 years old minus 33 and a half, 27 years. So, 27 years, isipin mo. Yung panahon yun. Na-consume ng tao. Yung tinira ng Diyos, Lord Jesus Christ. Na mag-enjoy siya sa daigdig na ito at hindi problema ang tatanggapin ng tao actually rin, kundi mag-enjoy siya sa daigdig na ito. Ngayon, ang ipinakita bilang paglilinaw doon sa alin yun na sinusundan natin sa panahon na yun, na kailangan masunod na mag-rest. Wala namang ibang Church of Ages na binanggit sa Biblia, Ephesians to Laodicea, yung binanggit na 7 trumpet, 7 basins, 7 seal. Lahat yun tumutukoy yun kay Kristo. Doon sa 7, titingnan mo, anong pasimula ng lahat bago nagkaroon ng Sabbath? Diba creation ng Diyos? Genesis chapter 1. Ang sabi doon, ang paligid ng daigdig ay dilim. Sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag. Magmula noon sa Genesis chapter 1, from one day 1, day 2, day 3, day 4, day 5, day 6, ang lahat ng bagay, sabi ng Diyos, it is good. Pagdating naman sa bagong tipan, sabi ni Apostol Pablo, you are the temple of God. So, ibig sabihin, ang isang templo ng Diyos, kapag nag-rest siya with the Word of God, ituturo sa kanya
kung ano yung mga kinikreate ng Diyos from 1 day up to 60 para kainin at inumin niya. Walang doktor dapat magpaalala kundi Diyos. Sa ating panangin, pwedeng kibot check up. Kunting kibot check up. Kunting kibot. Kasi nasanay tayo. As a check up before. Laboratory, lahat ng gustong malaman ng informasyon ng doktor. Minsan sa doktor na nga tayo nakikinig hindi na nga tayo nakikinig sa salita ng Diyos. So for what reason, nag-serve ang isang tao sa Panginoon? Nakikinig lang siya sa payo ng tao, hindi ng Diyos. No. Paano mainom ang biogesic halimbawa kung hindi binamanufacture? Ibig sabihin, kahit wala kang pinag-aralan at templo ka ng Diyos, may kapitbahay kaibigan, ipaalala sa iyo, inumin mo yan, o tigilan mo yan, o ipagpatuloy mo yan. Ibig sabihin, naging instrumento ang sinaman para iparating sa kanyang lingkod bilang sumunod sa sunod-day. Ito ang tamang inumin, ito ang tamang pagkain, ito ang tamang vitamina. Sa panahon ni Elias, nung siya po ay ma-persecute, pinali siya ng Diyos sa isang lugar. Ngayon, ang tanong, sino nagpagkain kay Elias? Di ba Diyos? Sino nagbigay ng mga sustansyang pagkain kay Elias? Di ba Diyos? Pati pagbibig sa kanya, Diyos din. So dito ipinakita lang na yung God was rest, yung kabuuan ng pagsunod sa aral ng Diyos from Genesis to Revelation, ang pangangailangan ng bawat tao, Diyos nakakaalam kung paano ka mabuhay sa daigdig, makasurvive ka. Huli ka man o tama ang palimula ng taon sa pagsunod niya sa kalooban ng Diyos. Gagawin ng Diyos lahat ng paraan niya, huwag lang masira siya sa kanyang sinasabi. Kaya sa tao, sabi nga, pagka nagtiwala ka sa tao, mapapahama ka. Pero sa Diyos hindi. Kaya bihira makasurvive sa panahon po natin dito. Sapagkat ang time natin is every time. Ngayon pagdating sa aral, pagdating sa mga major doctrine, unang pinag-usapan, baptism. Na ang tamang tawag, dedication. Binyag. Sa Tagalog, sa Bisaya, na ang binyag, paglibing, baptism. Okay, nilapit tayo sa dugo ni Kristo. Kailan ang edad dapat ng tao na ibaptize? Anong edad si Kristo nag-start sa ministry? After siya ay nabaptismuhan, 30 years old, Lucas chapter 3. So therefore, ang church, ang tao, ang dating walang tipan, walang pangako, di kabahagi sa bansang Israel, walang pag-asa, sila, tayo, kailangan bautismuhan sa edad ng 30 years old. Kasi po, kinonsume na niya yung 30 years old, magkukonsume tayo ng another 30 para sa maturity, sa retirement, physically. Pero hindi natin kaya ang cross ng Calvary. Kaya siya na ang tumpat noon na ang mga nilapit sa dugo ni Kristo, hindi sila mapabilang doon sa Great Tribulation sapagkat yung nag-consume sa kriya niya ako lang iba si Jesus Christ. Kaya ang pag-introduce sa Christianity hindi po basta-basta. Sapagkat una, yung baptism kailangan ang edad 30 years old. Eh maraming mga churches ngayon na hindi na mahalaga sa kanila ang edad. Ang Sabbath ngayon wala na. Pangalawa, ang first day of the week under the traditions of men. Ang birth of Jesus Christ, alam ng buong daigdig, issue na hindi December 25. Ang New Year, lalong nasira ang celebration ng New Year sa panahon natin sapagkat ang New Year ay diniklir po na hindi nagbuwan sa pagkatakda ng Diyos ayon sa Zacarias chapter 4 o chapter 8. Yung ipinakita po na
aral ng Diyos, idinidiin lang na sa panahon natin, nagbibigay po ang aral ng Diyos na ito yung mga nakaligtaan ng tao, na balikan yung order ng Diyos that God was rest on the seventh day. Pagdating kay Christ, punusi siya ng Passover agad. Na yung Passover sa panahon ni Moises, ipinakita din nandoon yung mechanism ng paggamit ng buwan at ng oras hanggang sa patay ng kordero, hanggang sa pagbaba ng kapangyarihan sa panahon ng Pentecostes, hanggang sa pagdating ng Feast of Tabernacle, yung declaration ng Revelation chapter 20 verse 3, na ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao na. Ang question, hindi makita sa tao ang tabernakulo ng Diyos. Nakita pa rin sa mga tao ang pagiging walang tipan, walang pag-asa, walang pangako, di kabahagi sa bansang Israel. Anong nangyari? Yung 7 na yan, yun ang binabayulit ng buong daigdig. Na ang buong daigdig hindi aabutin ang kapahingahan ito. Sapagkat bukod sa late na naintindihan natin ang panahon, maraming mga nauna sa ating mga ngaral na hindi tinuro sa atin ang tamang paglilingkod. At pagdating sa panahon natin ngayon, ito ang pinakamatinding nangyayari. Sapagkat ang pag-aaral actually napakahalaga, na kung ako halimbawa lang tinawag tayo sa pagiging alipin lang, o di manatili tayo sa pagiging alipin, kung tinawag tayo sa pagiging malaya, o di manatili tayo sa pagiging malaya. Ngayon, kung tinawag tayo sa pagiging leader, o di maging leader tayo. Tatayo natin ang pagiging leader, tatayo natin ang pagiging servants ng Panginoon doon sa tasking na pinagkaloob ng Diyos sa atin, sapagkat yung pagganap ng 7th day, exclusive yun para sa Diyos, hindi yun para sa tao. Ngayon, ang pagkadain po sa Biblia, mapapansin natin sa isa pang talata dito na ipinakita sa verse 8 ng chapter 20. Remember the Sabbath day to keep it holy. Nasa ilalim po yan ng 10 utos sa chapter 20 verse 8. Pinanal ng Diyos ang ikapitong araw. So from 1 day up to 6 day, lahat ng bagay, sabi ng Diyos na Kanya kinikreate, it is good. Medisina, pagkain, lahat, it is good. So ang tanging advisor at counselor, walang iba, ang larawan ng Diyos. Na itong larawan ng Diyos na mula sa Diyos, ito ngayon ang magtuturo sa lahat ng bagay sa kalagayang espiritu. So siya magtuturo. At nangyari na sa panahon nila ni Noah, habang sila ay nakalutang sa ibabaw ng dagat, Diyos din nagbigay ng information sa kanila. Ginamit si Noah kung paano malaman niya ang paligid kung ang dagat ay humupa na. May ganang mga mokbo ang mga tinawag ng Diyos sa paglilingkod, kung paano niya ma-discover ang kadakilaan ng Diyos. Hindi ang sanlibutan na dapat i-discover, kundi yung kadakilaan ng Diyos, kung paano tinawag ang sino sa paglilingkod sa Kanya. Ngayon, itong 7 binabayulit ng buong daigdig nito, ito ang napaka-late na po sa isang tao sa edad na 60-70 years old. Late na actually. Kasi dapat ang time ng
pamumuhay niya sa daigdig na ito after ng 33 aniyat na kinonsume ni Christ, dapat i-enjoy niya ang buhay na sa daigdig na ito bago siya mag-60. Ngayon nag-60 na karamihan ng marami, late na. Karamihan ngayon nag-aabol na ang paano. Para madaling intindihin, maraming apektado sa panahon na yan, mga 60 or 70 above, lalo na sistema ng spirit dispensation sa time natin. Ito, religious, ito, economics, ito, politics, lahat po apektado. So, ang reason po niyan, dahil masyado tayong late na nakatuklas sa katotohanan. Ngayon, sa mga baguhan naman na edad ng mga 50, 60 na inakay sa paglilingkod sa Diyos, napakapalad na sa pagdaan. Kahit pa paano, naintindihan nila gaano kahalaga ang paglilingkod sa Diyos. Kaya gaano kabuti ang Panginoon sapagkat ngayon may mga widow na pinabayaan ng mga anak, mga kamag-anak na wala pa sa paglilingkod sa Diyos. Nakakaawa ang mga ganong katayuan. Minsan, pag nilapitan mo, inakay mo sa paglilingkod sa Diyos, mas unang inanang pagkain. Gutom. Ang tao. Marami naman ngayon sa gana din, edad 80, 70 years old. Pero, hindi na ipakita ang pamumuhay sa salita ng Diyos. At maraming tao na dapat mahasikan ng salita ng Diyos. Ang problema, mas marunong pa siya. Dahil sabi nga ng Marcos chapter 7, 6 and 7. Pakibasa mo doon. Marcos chapter 7, verse 6 and 7. 6-7. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaias tungkol sa inyong mga mapagpagabaw. Ayon sa nasusulat, ang bayan ito'y iginagalang ako ng kanyang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. 7. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Saan galing yung turo? Pinakaaral at utos ng mga tao. Sipin niyo po mga churches. Bago tayo nakalabas sa Spanish, Americans. Bago tayo nakalabas sa Japanese, Americans. Ngayon, sa Philippine Republic, sa time natin ngayon, kung mapansin niyo po yung mga First and Second World War, kung mapansin natin, iisa lang pinag-uusapan. Agawan ng kayamanan, agawan ng karangalan, at pagdating sa church, nakikita din natin yung sistema ng sanlibutan. At dito na din napupuna na talagang ang tao napapalayo na paglilingkod sa Diyos sapagkat ang sabi nga sa binasa kanina, ang mga ito palibasa hindi na makapasok, yung kamay na lang. Itanungin natin ang ilang milyong mga Christians, papayag ka ba na yung magturo sa iyo papuntang kapahamakan, susunod ka? Ang tingin yan, hindi talaga tayo papayag. Walang gustong papayag. Ayaw talaga natin. Halimbawa, kung kapatid natin papayag ka, pinsan natin papayag ka. Dito, idinidiin ng Biblia na sa tao pwede kang sumuway, pero sa Diyos, God was rest, keep it holy,
ang ginagawa natin ngayon, dapat ng tao, supposedly, yung para sa Diyos. Eh, hindi na ginawa ngayon ng tao. Yung 7 Holy Convocation, sinira na. Ibig sabihin, wala nang pahinga sa panahon natin ngayon, even in churches today. Ang tanong, sino magpapahinga na ngayon? Pastor, hindi pa naman retire yung iba, 30, 40, 50 pa. Tuloy lang muna siguro sila. Ang problema, pagdating ng retirement, 60 years old, doon sila mag-start. Halimbawa, mag-worship sila ng weekly, hindi na sa sistema ng pinag-start. Wala na, late na. Sa tayong mga magulang, as early bago nag-60, tinawag sa paglilingkod sa Panginoon, pinakita natin ito na sa ating panahon na kinonsyon na ni Christ yung 33 aninga, 27 years ang bubunuhin natin para ma-enjoy natin ang daigdig na ito. Dahil pagpasok mo ng 70, wala na. Pasok mo ng 80, wala na. For what reason? Nabubuhay ang isang tao, 70, 80 years old. Anong reason? Wala na. No other way. There is only way, wala nang iba kundi ang pag-serve sa Panginoon. Ang sinura mo, 70 ba? So 60 years old below, nai-enjoy mo pa. Yung 33 years na kinonsyon ni Christ, 60 years old minus 33 years, 27 years ang pag-reserve mo sa Panginoon. So ma-enjoy mo ang buhay mo, 33, bago dumating na 60. Retire ka physically. Nakaroon ka ng physical retirement, spiritual retirement. Pagpasok mo ng 61, ang ganda ng sarap ng buhay mo. In kaso mahirapan tayo, but through Jesus Christ, yung one day, kayang gawin ng Diyos ang 1,000 sa kanyang kingship time. Ganun ka-speed ang kanyang rescue. Ang 1,000 katumbas ng isang araw. Kaya iniingatan siya sa panahon natin na pag sinabi ng head of the family o mga alipin, bukas 70 o lahat ng hayop na kailangan nasa kulungan, hindi pwedeng silalagala, bawal. E sa panahon natin, kung kaya mong i-mandate yan sa buong pamilya, praise the Lord. Pero kung hindi, ingat din sapagkat kung masobrahan ka sa galit, masobrahan ka sa tignati, katulad ni Moises na hindi nakapasok sa promise na. Sapagkat si Moises ay leader sa kanyang panahon, hindi niya nakontrol ang kanyang sarili sa galit niya sa bayan. Ngayon, pag tinignan natin ang sitwasyon sa time natin ngayon, nakikita natin na halos hindi na malayo ang mga nagaganap. In every summer, mga nagaganap sa sobrang init. Ngayon, kung mapansin mo, 36, 34, hindi pa masyadong mainit sana yan. Pero ngayon, parang 45, 50 na ang init. Paano pa kaya by next year? Mag-aircon ka, ganun din. Pag nag-aircon ka, masanay yung iyong katawan. Yung katawan na yan, wala na rin lakas yan. Mas maganda pa, magpangin ka ng konti, papawis ka ng konti, o pahinga ka ng konti, masanay ang katawan mo. At the same time, nakahabol ka sa paglilingkod sa Panginoon sa time na iniwan sa atin after Christ. Pero mag-i-enjoy ka na lang sa init at ulan. Kaya ngayon saan pupunta ang tao? Ipon ng pera. Lahat ng bagay mapaparang. Ngunit ang salita ng Diyos mga tinig ng problema. Kaya yun, ito pa, isa sa mga ating kong pinag-uusapan ngayon, sapagkat ito ang isa sa mga nangyayari kung paano po nagaganap sa ating panahon yung pinag-uusapan natin. Ibasahin na natin sa Mateo chapter 10 verse 24. 20? Chapter 10 verse 24. Yung mga nagaganap ngayon.
Hindi mataas ang alagad sa kanyang guro. Hindi rin mataas ang alila sa kanyang Panginoon. Ganyan na kaya ang mentality ng mga tao ngayon sa panahon natin ngayon. Hindi mataas ang alagad sa kanyang guro. Ano? Dapat guro ang mataas. Pagka ang Diyos naglagay sa kanya na maging alipin o maging mataas kaysa kanyang alipin, kung sino ang nakatakdang master, siya yung master. Siya yung nakatakdang servants of the Lord. Servants of the Lord. Eh, ang panahon ngayon, gano'n ang nangyari. Okay, tingnan muna natin, tuloy mo 2025. Sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro. At sa alila ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Kung pinangalan nilang Beelzebub ang Panginoon ng sangbahayanan, gaano pa kaya ang mga kasambahay niya? Ito kaya ang payo sa ating panahon. The disciple is not above his master, nor the servant above his Lord. Kung talagang ang calling leader, praise the Lord. Pero hindi pwedeng sabi doon, ang servant maging master. Para sa akin, okay lang sana to. Pero kung may taong nagsasabi na galing sa akin yung revelation, galing sa akin yung aral, anong nangyari? Dito sa Seventh Day, may mga taong gano'n na nag-claim na sila ang master. Ako para sa akin, manatili na lang ako sa pagiging servant sa Lord. Hindi ko na hangarin yung pagiging master sapagkat pag tinanong ka, Master, ano bang tamang oras ang celebration ng Passover? Di mo alam. Master, ang daming tanong, almost more than 8 or 7 billion people magtatanong sa iyo. Hindi mo mabigyan ng information. And there is a qualification as a master, as a servant of the Lord. Kaya kung alipin na at doon ako nabilong, praise God, manatili ako. Pero kung pangarapin kong galing sa akin yung aral, galing, yes, ginamit ang sino maging tao na naging instrumento para i-train ako in more than 5 or 6 years. Pero neither kong pinangahasan ang declare na galing sa akin yung aral. Pagkos kinukontinue natin yung aral mula sa Panginoon. Pero ngayon, ibang nangyayari. Sa tingin nyo, mga kapatid, ang mga ganitong klaseng katayuan, alam mo, sa Biblia, si Satanas nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan. Evil spirit ang meron. Ngayon, pag evil spirit pagkausap nyo, ingat kayo sapagkat hindi nagmumukhang may suma yan. Mukhang nagmakaawa sa mukha niya. Ngayon, pag nagsalita yun at hindi niya pinangaralan, lumalabas, kayo ang disciple, tayo ang disciple, and supposedly, maraming mga Christian na disciple sa sistema ng traditions of men. Hindi kayang manindigan, hindi kayang makipag-debate, hindi kayang magpaliwanagan, hindi kayang makipag-aralan. Ang kapera ng iba, Pastor, pag-ibig kasi, tama yun. What is the meaning of love? Love means correction. Paano mo ma-correct ang isang tao o mapatunayan na mahal mo siya kung hindi mo siya pangaralan? That is why sa pag-start natin sa paglahad sa page, talagang minura tayo, pinagalitan tayo, at into to, talagang ina-underestimate tayo ng tao. At tama lang yan sa isang pasimula para i-test ka kung talagang ikaw ay nakadesign doon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero ngayon, sa tulong ng Panginoon, mahal na tayo nila. Sapagkat naintindihan nila ang layunin ng Pastors and Bishop, Ministry of Reconciliation, Philippine International Missionary, na ito po ay nasa ilalim ng Jesus Christ Government.
So, pag nasa ilalim ng Jesus Christ government, number 1 silang sumusunod doon sa itinakda ng Biblia na ganitong araw ay binanal ng Diyos. Dahil binanal ng Diyos, sila din yung nanatili kung ano ang calling na tinawag sa pagkatawag sa kanila. Sa paliwanag ni Apostol Pablo, in Romans chapter 11 verse 29, tingnan natin sa Tagalog. Sapagkat ang mga kaloob at mga pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Yun. Tinawag kang master, tinawag kang servant sa Lord, hindi manatili sa pagkatawag. Dahil yung pagkatawag kay Tito, pagkatawag kay Timothy, yun din sa panahon natin. Kaya pag binigyan ng understanding ng Panginoon ng isang lingkod ng Diyos, kapag hindi niya napanindigan yun, magka-problema siya sa pagkatbigay sa kanya ng Diyos. Hindi mag-prosper ang isang ministry, hindi mag-grow up ang ministry kapag hindi niya buhusan ng luha at panalangin para siya i-anoint ng Diyos. Walang instant, lahat sinagsasakit ng suman. Ngayon, ipinakita sa Biblia ang panganib, no? At ito naman, ang sulat din ni Apostol Lucas in chapter 14 verse 11. Tagalog tayo. 14. Amen. Sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa, at ang nagpapakbaba ay matataas. Saan tayo pipili? Ang pagsunod sa 7th day or God's Sabbath ay pagpakababa. Alin ngayon ang pinili ng tao? Pagpakababa o pagpakataas? Yan ang dapat piliin, pagpakababa. Pero kung hindi nag-rest base sa rest din na tinakpan ng Diyos, ang ginawa ng tao, pagpamataas laban sa Diyos. In 40 years, hindi niya naintindihan to. In 50 years, hindi niya naintindihan to. At sabi ko, salamat na ang aking kapatid ay na tawag sa atin. Edad niya is 57 years. Makahabol pa siya sa 3 years na natitira bago maging 60. Pero bago ang mga taon, matagal na siya kumikilala sa salita ng Diyos. At sabi ko, pag ang Diyos nagplano, walang makabigyan. Kaya, as group, as office, sa ilang mga linyong mga Kristiyano, mga believers in God, sa kalooban ng Diyos, hinihingi natin sa Panginoon talagang yung willingly at yung flexible sa question and answer, yung magiging company natin sa mission sa Panginoon. Kapag ngayon po, sa time natin ngayon, bibihira lang po tayo makasumpong na ganong katayuan liban sa mga nagmamataas. Kapag sinabing nagmamataas, laban sa Diyos. Pag sinabing pagpakababa, pagsunod sa Diyos. So, yung pipiliin ng tao, pagsunod sa Diyos. Walang ibang pipiliin ng tao, pagsunod sa Diyos. Kaya sabi dito, for whosoever exalted himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. Yung pagpakababa, importante. Walang ibang aral sa Biblia ang pagpakababa na kailangan may apply talaga ng isang tao, whether you like it or not, because you are the servants of the Lord. Pag ginawa mo yan, pagpakababa, itaas ka ng Diyos.
Pero pag hindi mo ginawang yun, never kang itataas ng Panginoon. Mag-stagnant ang ministry sa isang tao kapag hindi niya gagawin yung order ng Diyos. Like, magpapababa siya. Pag inangkin mo, galing sa akin yung aral, ang hirap niya tumaba. Sapagkat walang aral na galing sa atin, lahat galing sa Diyos. Kung binigay sa akin, pinabahagi ko at natuto ang sinuan, based on the scripture, salamat sa Diyos. May pamuhay niya ang aral ng Panginoon. Ayong angkinin mo, hindi pwede ang master na magiging servants lang na pangkaraniwan. At ang Panginoon hindi pwedeng lagpasan higit pa sa alipin. Iba ang posisyon ng master at yung servant. Magkaiba po yun. Iba yung naglilingkod sa Diyos, iba yung sumunod sa Diyos. Pag sinabing sumunod sa Diyos, like Jesus Christ, sinunod niya ang ikinagawa sa kanya ng Ama. To save and to redeem. Ang dugo niya, sa pamamagitan ng dugo niya, tayo nilapit ngayon sa Diyos. Spiritually, sa pagsunod natin sa Sabat, ni Christ, sa Lucas chapter 6 verse 5 and Marcos chapter 4 verse 27, binigyan ng priority ang spiritual Sabat. Ngayon, makikita ang spiritual Sabat by into a physical Sabat. Like today, pag tinignan mo ang example sa Biblia pagdating sa Sabat, ang ginawa ng mga apostol, ang dinidiin nila every time ng 9th hour. Doon tayo mag-join sa time nila ni Apostol Pablo. Every 9th hour sila nanalangin, sila nagsama-sama sa mga oras niyan sapagkat yan ang time ni Christ mula nung magpasang siya ng cross hanggang malubutan siya ng hininga, magmula alas 9, alas 12 hanggang alas 3. So supposedly ang church actually, kung mapansin mo ang oras sa hapon hanggang 6 p.m. alas 3, 9th hour, nalagutan ng hininga. 3 hours lang, sipin yun. So, kinonsyon niya ang 33 years, nasa edad ng 60 years old, sa panahon natin ngayon, ang bubunuin na ng tao, 57, mag-enjoy ka. Nang inabot ka ng 57 years old, 3 years, nakahabol ka pa sa 3 years na yun bago mag-retire physically. Pero ang kanyang one day sa 2 Peter chapter 3 verse 8, ang isang araw katumbas ng 1,000 at ang 1,000 katumbas ng isang araw. Sa kingship time, kahit huli, nakahabol pa rin. Ganun kabuti ng Diyos. Sapagkat alam niya na talagang ang tao madidili sa pagsunod sa Diyos. Kaya alam niya na ang Gentile nakadesign sa wickedness of the place. But through Jesus Christ, sa time ng kanyang restitution, sa Acts chapter 3 verse 21, ang lahat ng bagay ibalik niya sa dati. Ganun kabilis. Kaya balikan natin doon sa talata natin kung binasa kanina. Sa 16:29 ng Exodus. Exodus 16:29. Tingnan ninyo na sapagkat ibinigay ng Panginoon sa inyo ang Sabat. Kung kaya't kanyang ibinibigay sa inyo sa ika-6 na araw ang pagkain ng sa 2 araw
matira ang bawat tao sa kanyang kinaroroonan upang umalis ang sinuman sa kanyang kinaroroonan sa ikapitong araw. Dito po, pag pinupukusan yung aral sa 70, yung needs ng tao sa loob ng 60, doon na po pinoprograma ng Diyos magmula noon hanggang sa panahon natin yung needs ng tao. Pagdating sa gamot, pagdating sa mga vitamina, nakaprogram na lahat yun. Kaya panganib dito ang ilang mga doktor na nagtitinda ng mga gamot na hindi ma-afford ng mga mahihirap, sapagkat pag binalikan mo ang creation ng Panginoon, lahat yun, kumplito na, inihanda ng Diyos para sa mga tao hanggang sa panahon po natin ngayon. Ngayon, pinipresyuhan nila ng 3,000, may 4,000. So, paano maka-afford ngayon yung tao doon sa dapat bilhin? Like ng mga herbal, gamot pala yan. Ngayon, pinapunta ng ibang mga doktor. So, ang nangyari ngayon sa mga doktor? Ang mga doktor ngayon, kapwa doktor din naglampat tungkol sa katotohanan kung anong tama, kung anong mali, na pinaiiral nitong mga professional na ito pala hinanda na ng Diyos sa loob ng 6 days sa creation niya. So, paglabas ng karunungan, ang teknolohiya nag-increase. Ang purpose niyan hindi lang para sa mga mayaman, para i-provide ang pangangailangan sapagkat sa panahon natin, sa Christians, ang templo ng banal na Espiritu, ang katawan, ang larawan ng Diyos, pananahanan yun at hindi niya payagan na magkaroon ito ng karamdaman. Ngayon, mahadlangan ngayon sapagkat wala siyang pambili, halimbawa. Mahadlangan ngayon sapagkat hindi niya kayang i-afford yung pangbayad sa ospital kung ano man po ang kailangan yung bayaran. So, sa tingin pa natin, dahil sa kahirapan niya, mapahamak yung kami hindi. Yung mga doktor ngayon na nagsira sa 6 days ng creation ng Panginoon, na instead makahabol ng isang tao sa paglilingkod sa Diyos, dahil nasa ikli ng panahon, there is a possibility na hindi na humaba ang kanyang buhay. Karamihan nag-emergency, karamihan hindi na po umabot sa 60 years old sapagkat hindi alam niya ang tamang paglilingkod sa Panginoon. Pero yung doktor ngayon, magkakaroon ng suffering yun someday sapagkat sa ngayon hindi niya alam, darating ang araw malalaman ng doktor sa kalagahan ng creation ng Panginoon at higit sa lahat, yung kahalagahan ng pagpahinga ng Diyos sa loob ng itong araw. Kaya ang lalim, make it holy. Ibig sabihin, kapag ang edad ng isang doktor ngayon, 30, 40, 50, lalo na 60 years old, yung rest ng kanyang mentality dapat gumawa na ng tama, magplano na ng tama, tumulong na ng tama, mag-iisip na ng tama. At huwag na siyang sumang-ayon sa ibang mga sistema na pagligaw at pag-abuso sa profession at pag-samantala. Kapag one day, lahat yan babalik sa lahat. Naging mga abogado natin, naging mga justices natin. Mayamat mahirap, simple at pangkaraniwang buhay. Maraming mga nangangailangan ng karapatan. Hindi kayang pumunta ng City Hall, hindi kayang pumunta ng police, hindi kayang pumunta dahil puso nila hindi pagsunod sa Diyos. Marami ngayon mga may alam at hindi pinaiira. At lahat yun nasa ilalim ng 6 days creation. Dating ng 7 day God was blessed. 7 araw lang pinag-uusapan sa Biblia in this 2025 na pinag-uusapan. Tumigot ang buhay ng tao kung saan sa nakarating sa buong mundo. Up to 7 days lang ang pinag-uusapan sa Biblia. Maraming mga bilyonaryo na nagbabayad ng 14 million makapag-pasya lang sa ilalim ng tubig. Pero hindi niya alam yung pala yung huli na ng kamatayan nila. Nagsawa na ikot sa buong daigdig o pasyal-pasyal. Hindi maubos-ubos ang tira sa dami. But look at their relation to God. Wala. God was raised on the seventh day. Okay. Nahirapan ng tao, pinadala ang kanyang bugtong lakas.
pinakita na siyang katuparan ng 70 sapagkat siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Colossians chapter 1 verse 15. Ang sinong sumampalataya di mapama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ini-introduce na sa atin yung dugo na magpapalapit sa atin para magampanan natin ang sapat ng Diyos, which is the sin. Kaya kapag may Sabat, may 7th day, may first day. Kaya pagdating sa lingguhang paglilingkod, may first day of the week at may 7th day of the week. Danga nga lang, hindi na sa Diyo, kundi sa Christ believers sa dispensation of the Holy Spirit. Hindi na wala ang Sabat. Three kinds of dispensation, three kinds of Sabat. Sabat ng Diyo, Sabat ni Kristo, katuparan ng 7th day, at ang church, ang believers, magsasabat sila to follow kung anong sinasabi ng Biblia. Kaya ang mahalagang pinakita dito yung pagsunod ng tao sa ikapitong araw na hindi na Sabado, hindi Linggo, kundi araw ng Miyerkules katulad niya. Oras natin, nag-start tayo sa 9th hour, which is 3 p.m. So, yung oras na yan, oras din ng mga panahon nila ni Apostol Pablo. Yung sama-sama sa mga oras ng Kristiyan. So, ang sinundan natin, hindi atin kundi mula sa Diyos sa ilalim ng kanyang gobyerno na walang ibang narumuna, kanyang banal na Espiritu at ang banal niya Espiritu sa siyang tuturo sa lahat ng bagay at magparaan sa lahat ng bagay. Kaya sa pag-aaral sa Sabat ng Diyos, pinagdaan ng Panginoon at nasa ilalim ng Exodus chapter 20 verse 8. Sabi doon sa chapter 20 verse 8 na Exodus, Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. sa English Bible, Remember the Sabbath day to keep it holy. remember the The Sabbath Sabbath day day to keep it holy. holy. Sinabing huli, walang libadura, walang worldly na pinahiran at pinakita. Pagganap sa Diyos, ganun din. Doon sa 7 Holy Convocation na binanggit natin kanina, walang halong libadura. Perfect ay para sa kalawang natin. Sa Diyos na may likha ng langit at ng lupa, at siyang lakas at panindigan at kasakdalan, sabi ni Apostol Pedro, na dapat maging pamumuhay natin. Titingnan natin 1 Peter chapter 5 verse 5. 5:5. Ngayon din naman kayong mga kabataan ay magsiksuko sa matatanda. Oo, kayo lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan na kayo maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo na tapat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Malinaw. Ang Diyos ay sumasalangsang sa mapagpalalo. Masalangsang Hindi ka na kailangan sumalangsang doon sa mga palalo. Diyos nang gagawa eh. Mapagbiyaya siya doon sa mga taong nagpapalalo. Papakumbaba. So, di mo na kailangan gumawa ng hakbang para salangsangin mo yung mga mapagmadaan. Diyos nang gagawa eh, sabi ng Espiritu. Yan, ang gagawin mo lang ng tao, magpakumbaba. Pag nagpakumbaba siya, pagpapalain siya. Yan ang kondisyon na dapat gawin. Bilang nagpahinga sa ikapitong araw, spiritual
mula sa Diyos, physical na hayag kay Kristo, and supposedly mahayag sa church. Yan. So, ang sabi doon, ang Sabat ay pinanal ng Diyos. Mga araw yun. On the 7th day. Yan ang 7th day ng ating celebration. So, yung scripture malinaw na tumutukoy siya sa tunay na pagkakaina, hindi lang sa physical kundi spiritual, na mapasok mo yung kakahinga niyo. Kaya kay Moises, ang design ng kay Moises, from Egypt, wilderness to promised land. Pero hindi napasok ni Moises yun. Pero hindi ibig sabihin na hindi napasok si Moises, hindi siya kasali doon. Diyos nang gumawa ng paraan na hindi siya makasama na doon. Ang nakapasok doon si Caleb at si Joshua. So, sa time natin, paglilingkod sa Panginoon, yun yung takbo. Ehipto, kasalanan, lumabas tayo sa wilderness, nandito tayo ngayon. Papasok tayo sa promised land. Yun ang promise ng Diyos. Yung promise ng Diyos, yun yung last day, yun yung rest day, yan ang papasukan ng isang kapahingahan na bigay ng Diyos. Eh, sabi doon sa Hebrew chapter 4, pagsikapan yung pasubig niyo. So, siyempre, ang normal na hinaharap ng tao, problema, pagsubok sa buhay. Yan ang pinakamatinding advice natin ng Diyos. Huwag takbuhan ang problema. Kailangan harapin ang problema at gagawa ng solusyon ng problema. Kasi hindi tayo magsusunod sa problema kundi Diyos. Every time na takbuhan ng tao ang problema, lalong dadami ang ganung problema. Kailangan harapin mo ang problema. Sabi kanina, Diyos nang gagawa nun. Hindi na tayo. So yan ang isa sa mga pag-aaral po natin mga kapatid. Pagsunod sa salita ng Diyos sa araw ng Panginoon. So sa ating pansalimang pagtatapos, ating pinasalamatan, pinapapurihan ng Diyos sa ilang oras na ating pagpapatulakan. At God bless sa ating mga kaibigan, kapatid sa pananampalataya sa iba't ibang panig ng Lord. Sa Diyos ang pinakamataas.